Kaya pala natalo sila sa kaso talaga. Katarantaduhan ginawa nila. June 24. 25, sorry. Ang birthday niya, or pinanganak siya, 2004. Ayan. Yan ang inireport nila sa pulis. Narinig yung kailangan nila ng police report? Kailangan nilang gawa ng police report. Yung babae. So una sa mga balitang boxing ay nagpahayag ng pagkadismaya ang ama ni Naoya Inoue sa naging takbo ng laban kontra Alan Picasso. Sinabing naapektuhan ang focus ng Monster dahil sa umano'y mind games at kaguluhan sa hand drop. Gayunpaman ay may ilang fans na sinabing tila humina na raw si Inoue at nakayanan na ni Picasso ang bigat ng kanyang mga suntok. Sa wakas ay opisyal na ang mega fight sa pagitan ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Para sa pang-5 beses na pagdepensa ng Monster sa kanyang Super Bantamweight Undisputed title sa darating na Mayo 5. At habang maglalaban ang dalawang mandirigma ay nakaabang na ang Pinoy Pride na si Carl James Wonderboy Martin, handa siyang salubungin kung sino man ang manalo. Sa huling balita ay nadiskobre ni Kuyang Joseph kung bakit hindi nagbunga ng maganda ang reklamong hinahain ng mga kalaban ni Cuadro Alas dahil di umano sa kapalpakan. At duda ang mga solid supporter ni Casimero na baka may mga dinuktor na detalye kaya di na natin pahabain at ating pakinggan ang pahayag at video courtesy kay Kuyang Joseph ng PSYT. Police report. Galing sa pinahil nila sa Taguig. Ayan o. Pinahil nila sa Taguig. Palagay dito. Ready na ba kayo? Republic of the Philippines. Okay? PNP, Philippine National Police, National Capital Region Police Office, Southern Police District, Taguig City Police Station, Western Bikutan Substation. Sa number 2. Doon sila nag-apply. Okay? Pero, ito ang pinaka-big question mark. Sa pag-aaral natin to lalong-lalo ng ating mga legal team. This pertains, okay, to the report of, siyempre, ng babae, di ba? Which is 17 years old daw. Okay. Police report to, Female, single, born. Itong interesting part. June 25, 2004. Tingnan nyo Kaya pala natalo sila sa kaso talaga Katarantaduhan ginawa nila June 24. Or 25, sorry. Ang birthday niya, or pinanganak siya, 2004. Ayan. Yan ang inireport nila sa pulis. Narinig yung kailangan nila ng police report? Kailangan nilang gawa ng police report. Yung babae. Ngayon, itong sabit sila. In Maguindanao. And a resident of, nung nakita ko yung address na galing kay Sherwin na Sabina at ikinompara ko dito sa address na Maharlika na pareho pati barangay pati Taguig City, in short, naka-address yung babae kay Silver Boys. Gumawa siya ng police report ng babae pero naka-address sa bahay niya. Yan ang nakalagay sa police report that allegedly she meet si Tata sa motel sa araw na June 7. Okay?
In this connection, we are request to review CCTV footages. Blah, 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 blah. Copy, attachment of her complaint. Blah, 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 blah. Thank you for your utmost consideration. Blah, 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 blah. Mutual support. PNP. Signed. May kopya, anti-TFY dyan. Ngayon, ito ngayon ang mahiwaga. Tingnan niyo yung title ko. Hindi na police report. Dito ngayon tayo papasok sa another document na pasabog. Ayan, pasabog to ha. Alam niyo yung ibig sabihin nito? Sa falsification ng papers, naka-address sa bahay niyo, ang katarantaduang ginagawa niyo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng trail. Okay, ito yung boomerang kay Silver Boys. Di ba kinakalat niya sa yung address ko sa bahay? Ano ang nangyayari? Pero nang dahil sa address ko sa bahay, dito ko na pinpoint yung address niya at na-connect ko. Dito ko nakuha ngayon yung totoong address mo. At ngayon dahil sa address mo, nagaling sa subpoena na ginawa ni Ses, nakita ko at kinumpira ko kung paano magamitin ang address mo. Excuse me. Ng birth certificate. Ngayon, dito natin makikita ano ang pagkakaiba. Remember, nag-foul sila sa edad from 17 years old to 21 years old. Alam niyo ba kung anong date ang nakalagay sa birth certificate versus sa police report nung nilatag nila na si Silver Boys, ang address niya, ang mismong nakalagay doon, na doon nakatira si Joy. Yun ang pagkakamali mo. Never nakita ng social media na si Joy ay tumira sa bahay mo. So, ibig sabihin, ikaw ang nagagawa ng mga report dyan. Kaya ikaw gumagawa ng mga falsification. Not unless, ginamit ka ni Sheriff. So, paano nyo i-explain ngayon yan? Siyempre, birth certificate to. Saan ba pinanganak si yung babae? Di ba sa Mindanao? Pero kailan? Kailan? Alam nyo hindi. Bakit ko pinaiyak? Ewan ko. Iyak na iyak eh. Bukas, meron naman tayo. Abangan natin yung next natin pwede ibalik. Pero lahat ng inilatag ko dyan, hindi pa nila tayo binibigyan ng papel. Ako, puro papel. Dami kong papel. Pero ang aking pinaka-importante yung papel ay ang blatter na hindi nag-expired. Hindi nag-expired yan. Pwede kayong kumuha ng kopya dun. Ako may kopya, gusto nyo? Sabi na, may kopya rin ako niyan. Warrant? Di ba may kopya rin ako? Pero sabi ni Sis, hindi lang isa yan, dami pa yan kuya. Sabi ko, ganon? So, question mark. So ngayon, nandahil sa warrant na nakita ko, yung address nito, nagtugma. Sabi ko, wow. Wow. Baka lumipat ka ng apartment mo. Pasalamat ka, hindi ko binibigay address, full address. Hindi ko katulad ng laban mo. Pero lahat yung police report na yan ay dahil sa sinturon. Sa sinturon ni Tata. Ginawa nyo lahat ng makakaya nyo, mawala lang yung sinturon na yan. Kaya nga police report, di ba? Para malinis yung galaw nyo. Hindi ako baguhan sa galawan nyo. Tapos ngayon ako gagawin nyo masamang tao. Tingnan nyo ginagawa nyo. Kayo may mga kaso. Kung tutuusin, itong birth certificate tsaka police report, falsification, address mo nandyan, kayang-kaya kang kasuhan eh, si Tata. Wala. Hindi ito yung 2026 na, 2025. Ito yung 2026 na marami tayong facts. Ngayon, pasok tayo sa more points. No, dito tayo ngayon sa document. Birth certificate. Okay, bago tayo mag-birth certificate, dito muna tayo sa notice of hearing and copy furnished. Right?
honorably public prosecutor. Tapos pangalan ng babae, honorable handling prosecutor, blah blah blah, Hall of Justice, Jensen. Okay. Taguig City, Office of the City Prosecutor, blah blah blah, blah. Complainant. Andyan na naman yung address niya. O, di ba? O, ito yung address niya. Ito na naman yung address niya. Oops. Yan na may address niya. Papiaw. Bibigyan ko kayo ng lot. O, ito na yung lot niya. Greetings! O, ibang papel to ha. Ito yung tinatawag na hearing, notice of hearing. Notice of hearing. Okay? So, ang nalagay dito yung address niya na naman. Pati yung notice of hearing, address na naman sa kanya. Okay? Another points, yung notice of hearing. So, talagang dyan naka-address ha, ang Galawan. Baka Galawan lang yan, hindi si Joy nakatira dyan. Yan ha. Police report, address mo. Yung notice of hearing, address mo. Pero ba't wala sa'yo si Joy? Nasa amin yung time na yun. Di ba nadukot namin? Di ba? Tandaan niyo yun? Huwag kayong makalimot. Ito na yung dumudugtong-dugtong, di ba? Ang pinaka-interesting na pinag-awayan nyo nung araw, wala pa ako dito na bangayan kayo ng bangayan, ay yung edad. At totoong edad, it is over or under age of 18. Question. 37 listeners, more than that. Ilang edad ang June 2024? Diba? Well, that time. Tingnan natin yung edad na totoo. Dito pa lang dalawa ang ang birth date. Buisit. Kaya pala hindi kayo mananalo sa kaso. Tapos yun, gagawa na naman kayo ng katarantaduhan against sa akin. Hindi ko hayaan yan. Kaya kasi meron pa lang ginawa nyo na to. At sino may gawa? Silver Boys. 27. First number. 27. Meron tayong magnifying lens. Huwag kayong mag-alala. Mahina itong ating yun. 07. Hindi pala 27. Rico. July 27. (2001). So, July at June, magkaiba. Ang date, magkaiba. Ang year, magkaiba. Siyempre, nakalagay dito. Saan siya pinanganak? Sa Ampatuan, Maguindanao. Doon si babae pinanganak sa Ampatuan, Maguindanao. Okay. Kung gusto yung record, message nyo ako. Pero as far as my investigation, okay, mas lumalim ng lumalim ang aking pagkakaintindi. At kaya kong i-share sa inyo lahat ang nangyayari. Kaya ang nadidiin ngayon dito sa kwentong report na kailangan ni Sir Sean or Sir Sean na yan, hindi ko alam kung anong kwento dyan. Dino na napagtagpi-tagpi sa sinturon, sa bata na under 18 or over 18.
Dito naglaban yun, nag-away yung social media. Either under 18 siya or over 18 siya. Dito niya pinaglaruan ang batas. Kayo may kagagawan. Yung address na to, yung nakatira dito. Walang iba kundi sino? Si Silver Boys. Malun tayo. Kaya si Sherwin, tahol lang ng tahol yan. Pero ang gumawa ng paperwork sa likod, si Mark tayo. Ngayon, may blatter sa akin siya. May sabi na sa kabila. Ngayon, if you go back, ito, old story to. Dito, sabit siya. Nang dahil sa address niya. Nakikita na. Medyo umiinit na, di ba?